Naisip ko po tuloy, alam ko na ang sanhi ng problema ng Pilipinas. Kasi po, naalala ko noon, nag-umpisa lang po ito na merong mga, during election, merong bumoboto pero patay na. Naalala niyo yun? Ha? Nakalista, nasa voter, may voter ID pero patay na. Anong pong tawag doon? Those voters. Oh. Pagkatapos, dito sa Quezon City, nagkaroon dito ng konsehal na artista, nagpapasweldo ng mga tao na wala naman. Anong tawag doon? Ghost employees. O, diba? Nung panahon ni Pinoy, ano nangyari? Hala, nagbigay ng pera na, anong tawag doon? CDF ba yun? Ano? Basta, pondo, PIDAP. Sa mga NGO. Tapos pinuntahan na nila yung address ng NGO. Wala naman. Anong tawag doon? Ghost NGOs. At ang latest, mga flood project na wala naman, anong tawag doon? Ghost projects. Tapos, ito ang latest. Siyempre, pag may project kayo, ini-insure nyo yun. Eh, wala naman yung project. So, anong tawag doon sa insurance? Ghost insurers. Ayan. And who you gonna call? Yan pala solusyon. Yan pala solusyon sa problema ng Pilipinas. Kailangan ng Ghostbusters. Pero bakit nga ba ganyan ang ating ang nangyayari? Bakit po ang mga tao ay kamal ng salapi, ha? Hindi pa nagkakasya sa isang sasakyan, dalawa, ilan na, hanggang umabot na ng ilan? Oh, di ba? Tapos yung iba naman, nakita lang yung magandang payong. Ano problema sa payong? Mura lang naman yung payong, mga kapatid. Nasa Lazada nga eh. 200 lang. Yung lalagyan lang ang mahal. Magkano yung lalagyan? 42 million. Rolls Royce kasi yung lalagyan ng payong. Bakit po ganyan? Ang nangyayari sa Pilipinas at sa mga Pilipino, sa kasakiman na yan. Bakit? Kasi walang contentment. Mahirap pag walang contentment. Na hindi kasi nila alam yung verse sa Bible na, but godliness with contentment is great gain. Di ba? Ano ba yung contentment? Sabi ng dictionary ay ito daw po ay inner sufficiency that keeps us at peace in spite of outward circumstances. Paano ka naman maging at peace? Nahabol ka ng mga investigador, ng mga kung ano-ano. Nagkamal ka nga ng nagkamal, tapos at ang karaniwan, parang kulang pa. Ang problema sa material wealth ay hindi po true contentment ay hindi po na-achieve dahil yung mga tao na nagde-depend, people who depend on material things for peace and assurance will never be satisfied. Bakit? Material things will have a way of losing their appeal. Tama ba yan? Pag nakita kang bagong gustong-gusto mong bilhin, nabili mo, tapos, sa linggo lang, sawa ka na dahil may bago na ulit. Nako, yan po, walang satisfaction. So, sa mga wealth at material things, dapat po matuto ang mga tao na maging kontento. Tama? Contentment. Pero nakita nyo dyan, nauna, godliness. Godliness with contentment is great gain. Para kanino? Sino nakikinabang? Tayo. Ang pakinabangan ay sa atin. Pero sa mga spiritual na bagay, sa mga spiritual matters, mga kapatid, hindi po lahat parating applicable yan. Kasi po sa spiritual matters, dapat tayo po ay parating susumikap na lumalim pa sa ating buhay spiritual. At yan po ang nais natin para sa ating mga sariling journey, spiritual Christian journey, bilang mga anak ng Diyos at bilang isang katawan ni Kristo sa Fairview Christian Fellowship sa edad na 44. Yan. Kumbaga, ito po yung edad na 44 na sa church pwede pa manganak. Okay? Sa mga tao, nanganganak pa rin naman. Pwede naman. Pero tayo po, bilang church ay dapat nagre-reproduce. Halimbawa, no? So we want to go for more even at the age 44. Go for more. Hindi po yan 4 days, 4 months. Hindi. 4 years, 4 decades, kahit 4 centuries abutin hanggat hindi bumabalik si Kristo. At hindi niya tayo kinukuha. We will go for more. Kasi po yan ang bagay sa buhay spiritual. Go for more. Wag po tayong makontento sa kung saan na tayo sa ating buhay spiritual.
kahit gaano na tayo katanda sa buhay spiritual. Parati pong mayroon pa tayong matututunan at mayroon pa tayong dapat na inaadhika sa ating buhay Kristiyano. At marami pong verses para dyan, pero isa lang yung titingnan natin. Tumayo po tayo at basahin natin sabay-sabay itong 1 Thessalonians 4, verse 1. Unang Thessalonica 4, unang verse. At kahit anong verse nyo dyan or version, ay ating pong sabay-sabay basahin. Ready, go! Finally, brothers and sisters, we ask, hindi ko ay marinig mga. To do so more and more. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po, Diyos, dahil parati kaming may madidiscovering bago sa aming relationship sa inyo, sa aming buhay spiritual. Hindi po mauubos ang mga spiritual na kayamanan na amin pong matutuklasan pa. Kung kami lang ay maghahanap, kahit ilang taon na kaming sa buhay Kristiyano, O Diyos, hindi ka patapos na ipakilala ang iyong sarili sa amin. Thank you, Lord, for this privilege. And Lord, we pray now na ikaw po ang manguna sa amin, Banal na Espiritu, puspusin mo kami, buksan ang aming puso't isipan, at ang aming maririnig ay hindi lamang marinig, kundi mamunga sa aming mga kamay at paa at magkaroon ng transformation, hindi lang information sapagkat inaangkay namin ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. So tayo po, karaniwan, siyempre sa kahit anong age natin sa ating buhay pisikal, ay meron tayong gustong bigyan ng kaluguran. Halimbawa, yung mga batang maliliit, ang karaniwan gusto nilang pasayahin o bigyan ng kaluguran mga magulang nila, di ba? Kaya nga po, kahit maliliit na batang preschool, pag maganda ang grade, takbo sa tatay, pinapakita eh. Kasi gustong maging masaya yung tatay. Tama? Sino bang may mga anak ng, okay, andyan pa kayo? Di ba? Ako lang ba may ganong experience? Di ba? Ganon karaniwan. Pero pag lumaki na yan, warning na sa mga maliliit pa anak. Pag lumaki na yan at napuntang high school o college, ganyan, iba na ang gusto niyang bigyan ng kaluguran. Sino na? Ay, yung crush. Di ba? Mga crush at mga BF at kung sino-sinong napupusuan. Nawawala na. Alala ko tuloy nung may pinakasal akong, sabi nung naging balay ko, nung dati, ako ang hinahabol-habol, nung maliit daw yung kanyang anak, ay parating daddy. Siyempre siya nga naman ang center of attention. Simula nung makilala yung anak ko daw, wala na yung daddy. Puro doon na. Ganun talaga, di ba? Nagbabago ang tayo. Sa ating buhay spiritual, iisa lamang dapat, sabi po dito, ang ating gustong bigyan ng kaluguran. At sabi po doon sa verse na ating nabasa, ay more and more daw. Sabi niya, finally, dear brothers. So ito pong segment na ito sa 1 Thessalonians ay, ang ibig niya sabihin ay as for other matters. Sa iba pang mga bagay, sabi ni Pablo, anong gagawin? Ang kanila daw pong, he urges us in the name of the Lord. Ibig sabihin, sa authority ng pangalan ni Jesus at alang-alang kay Kristo, anong gusto niyang pagawin? Ipinamamanhik o kin-encourage niya ang mga Thessalonians na to live in a way that pleases God. Na tayo daw po ng mga Thessalonians, sa mga Kristiyano, will conduct ourselves in a holy manner. Kasi po, naalala nyo, nung panahon ni Pablo, immoral ang society. Roman Empire po, immoral po yun. Lahat ng sinakop ng Roman Empire, immoral. Kaya yung pinag-aralan natin sa Corinto, ganoon din sa Thessalonica. Yung Thessalonica po ay nasa Greece din. So under Roman Empire, so loose morality ang kanila. So sabi niya, they wish in a holy manner if they wish to please God. Kailangan daw po. Kasi po, yun na yung dati nilang tinuro. Simula pa nang mag-share ng gospel si Pablo, that's the way we taught you, sabi ni Pablo, to live godly lives. In fact, may pagbabago naman na. Gaya naman natin din. Hindi naman tayo pareho na nung dati. Dapat, bago tayo maging Kristiyano, may pagbabago na. Pero ang encouragement ni Pablo ay, do so
more and more. Magsumika pa rin. Na magpalalim pa, maging mas banal pa, lahat ng makalulugod sa Diyos, yun po ang gawin daw natin. Nung first century, Thessalonians, at, ano tawag sa atin? FCFians, tayo. Lahat ng nasa simbahan. Ay gusto in-encourage tayo ni Pablo ng Panginoon, ng Diyos, to do so more and more. Kasi po sa spiritual matters, we should always go for more. Both in our personal lives and sa buhay natin bilang isang church. Bakit? Church, hindi naman itong building eh. Tayo, bawat isa sa atin. So, kung bawat isa sa atin ay nag-go for more, do so more and more, sabi ni Pablo, yung buong church will do so more and more kasi we make up the church. Pero bakit nga ba kailangan yan? Ano ang rationale? Ano po ba ang rationale for going for more? Sabi po ng isang author, success daw po ay nakabase sa comparison with others. Ito yung point of view ng mundo. Pero yung excellence is measuring us against our own potential. In other words, kailangan tayo nag-go for more. Bakit? Kasi tayo po ba ay narating na natin ang mga potential natin bilang mga individual at bilang isang church? Naabot na ba natin? Kaya sabi po ni San Pablo sa Philippians, sabi niya, sa edad ni Pablo na ito, mga kapatid, siya po ay malapit ng bitayin. Anong sabi niya? Not that I have already obtained it. Hindi pa rin niya naaabot, di pa siya nag-arrive. Di pa niya nararating. Sa edad na yon, sa dami na ng simbahan na kanyang na-establish at sa dami na ng na-disciple niya, sabi niya, nor have I already become perfect. But I press on. Imagine mo yan. Bukas makalawa, pupugutan na ng ulo. I press on pa. Nasa preso pa siya niyan. I press on towards the goal for which Christ took hold of me. So si San Pablo, ganyan ang sinasabi sa atin. Tayo po ba? Naabot na ba natin ang potential natin bilang individual na mga anak ng Diyos? Ang church natin, na-maximize na ba ang ating potential? Kaya po, we want to excel more. We want to do so more and more. Sabi ni Jesus, be ye perfect as what? As your heavenly Father is perfect. Sinong perfect? Kahit nga perfecto pangalan nyo, hindi kayo perfect eh. May mga tao, gaya ko, perfectionist lang, pero hindi rin perfect. Mayabang lang. Gusto niya, nag-expect siya ng mataas na standard sa ibang tao, pero siya naman hindi naman perfect. Huwag po kayong perfectionist kasi hindi naman tayo perfect. Hindi pa tayo perfect. Hanggat hindi pa tayo nakakaharap ng Panginoon at hanggat di tayo kinukuha, hanggat di siya bumabalik, dun pa lang natin ma-achieve yung perfection na yan. Kaya sabi ni San Pablo, go for more. Press on. Ano pa? It is also a command, not just by Peter, the apostle to the Gentile, not just by Paul, the apostle to the Gentiles, but also by Peter, the apostle to the Jews. Ano sabi ni Pedro? For this very reason, make every effort. Gawin nyo lahat ng magagawa ninyo. Na ano? Na idagdag sa inyong pananampalataya, kabutihan. At sa inyong kabutihan, idagdag ang kaalaman, knowledge. And to knowledge, self-control. Mga virtues po yan. At sabi niya, yan ang paraan na tayo ay lalago. Kasi alam ni Pedro, siya rin mismo, di ba? Si Pedro mismo, kanang kamay pa ni Kristo, nagkakamali pa rin. Kaya ang kanyang encouragement sa atin, tayo po ay magpursige pa rin, go for more. Pangatlo, ito maganda na hindi yan mission impossible. Going for more, reaching our potential, is a mission possible. Bakit? Paano po nasabi natin yan? Kasi po sabi ni Pedro dito sa kanyang pangalawang sulat, sabi niya, His divine power, tapos na, has given us, nasa atin na raw, everything. Ano pong kailangan ninyo? Power, meron na kayong power. Ano pong kailangan ninyo? Authority, nasa inyo na rin, nasa atin si Kristo.
Ano pang kailangan nyo? Kailangan nyo palayasin si Satanas? Nasa inyo na rin dahil tawagin nyo lang ang pangalan ni Jesus, manginginig na si Satanas. Ano pang kailangan ninyo? Lahat daw, everything you need for a godly life. Pero anong kailangan? Through our knowledge of Him. Ibig sabihin, habang nakikilala mo ng mas malalim ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo, nakakaroon ka niyan, nagiging totoo. Alam niyo ba, kahit bago kayong Kristiyano, nasa inyo ang power, nasa inyo ang authority. Pero hindi niyo alam. Pag nalaman ninyo, exercise nyo by faith. Also, kaya natin nire-rebuke si Satanas kasi we have that authority in the name of Jesus to drive out Satan. Wala. Hanggang ngayon, takot kay Satanas. Hindi po tayo kailangang matakot dahil we have all authority. We have the divine power. And how do we know na hindi yan mission impossible? Kasi po, si Jesus ang modelo natin. Successfully lived an earthly life and yet did not sin. Kaya nga dumating si Jesus para tayo po ay magkaroon ng example that we should, sabi ni Pedro, that we should follow in His steps. Wow. Kaya po yan dahil alam po natin na nagawa ni Jesus. But we have to know Him. Kailangan makilala po natin siya because He has set the example for a godly life. So nasa atin po ang kapangyarihan para ma-reach ang potential na gusto nating ma-reach. In other words, mga kapatid, as individuals, ang dahilan na kailangan nating to go for more is as individuals, hindi pa po tayo nakakarating to sa Christ-like. Yun ang ating nais na tayo matransform into His image. Hindi pa nararating yun. Kaya we should go for more. And as a church, although siyempre may pagbabago na sa atin individually, pero hindi pa natin na-attain yung perfection o yung sinasabing Christ-likeness sa lahat ng area ng ating buhay. And as a church, although siyempre napakarami na pong nangyari at napakarami na nating na-disciple at meron na nga tayong naging pastor sa ibang bansa. Praise the Lord, 44 years. We have not yet, what? Ano po ba? Ano po ba ang gusto nating marating? Aber, sa ating simbahan, we should go for more because we have not yet arrived at being what? At being a loving community of Christ-like disciples. Yan ang ating vision. Who are habitually soul-winning. Lifestyle. Masakay kayo sa Grab. Ang una niyong isipin, ano na ba ang ating lifestyle? Makasakay kayo sa kung saan man, taxi. Ang una niyong isipin, paano ko kaya sharean to? Ipagpe-pray mo na. Lifestyle. Ang una mong isipin, pag hindi mo kilala, ay paano kaya siya madala sa Panginoon? Lifestyle, mentalidad, ganun na ba tayo? Intentionally disciple making. Na lahat ng ating masharean, pinagpe-pray natin na ma-follow up kasi parang pinabayaan mo lang bagong panganak yun. Na ma-follow up natin hanggang sa maturity para siya maging multiplying. So, hindi lang na nag-follow up, nagdi-disciple, kundi nagdi-disciple ng disciplers para spiritual multiplying tayo. At kahit na 44 years old na tayo, regularly tayo ay nagpa-plant ng church. Hindi po tayo kailangang tumigil. That's why we have to go for more. At tayo ay purposefully sending missionaries sa unreached people groups na yung umaga pinag-pray natin, meron pa pala sa Pilipinas. Na tayo po ay significantly making an impact in our community, at home, while at the same time, all together, fervently worshiping in a house of prayer. Narating na po ba natin yan, mga kapatid? Narating na natin yan? Hindi pa po, mga kapatid. That's why we need to go for more. We need to go for more. Magpalalim pa tayo. At kasi kailangan natin, in spiritual matters, we should always go for more. And the encouraging truth is, we can achieve our full potential because it is His command.
and His will. At kapag nanalangin tayo according to His will, He will hear us and help us. And then we have everything we need to achieve it. But what does that involve? Ano po ba yun? Go for more for what? Ano ang range o anong scope ng dapat lumalalim o lumalago sa atin? Well, ang example po natin, sabi natin, si Jesus. At ano nangyari kay Jesus nung siya ay mga 12 years old? Sabi yan, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Si Jesus po ang model natin dito. Well-rounded ang kanyang paglaki. Siya po ay nagkaroon ng paglago sa mentalidad, physical, spiritual, at social life niya. Tayo rin po. Sa ating mga personal lives, kailangan nag-grow po tayo. Lumalago pa rin tayo kahit anong edad na. Well-rounded tayo. Holistic growth. So when persons go for more in their individual lives, automatically the church will be going for more. Halimbawa, sa wisdom. Ano ba yung wisdom? Sabi po dyan, the soundness of an action or decision with regard to the application of knowledge, experience, and good judgment. So, magkakasama yon, hindi lang po knowledge, isa lang yung knowledge. Pero kailangan ng knowledge para maging wise ka. Kung hindi ka lumalalim sa knowledge, paano na lang? Ako po hindi pa yata nagpasalamat na rin naman ako, pero salamat po sa inyong pananalangin at nakaraos tayo sa ordination. At praise God sa Panginoon ng papuri. Kasi po masasabi ko lang po doon ay it's a humbling experience. Bakit po? Alam niyo ba kung ilang taon na akong Kristiyano? O kahit hindi niyo tanongin, sasabihin ko, 56 years. Imagine to that, 56 years. Pero siguro, bawasan natin ng konti, bawasan natin ng 9 years. Kasi yung 6 years, 9 years na yun, medyo alanganin pa. Naging committed ako sa Panginoon, 1978. So ilan na yan? 47 years na akong committed sa Panginoon. And yet, hindi ko masagot yung ibang tanong ng panel, ng ordination panel, mga kapatid. May ganun palang tanong. Ako, gusto ko sana magtanong sa kanila eh. Totoo naman. Tatanungin ko sana kung may pusod si Adan. Or, paano po nalunod yung isda nung panahon ni Noah? Naisip niyo ba yun? Hindi ako pwede magtanong. Ako lang ang tinanong. So, 10 araw lang, ako ay nag-cramming, na parang medical school ulit, na nag-aral. Kasi po, kailangan nating makilala pa ang Panginoon at mag-aral pa. So we need to meditate pa more. Are we already wise? Hindi pa eh. We need to meditate pa more. We have to study pa more. At yan po ang aking realization sa ordination process na yan, na alam kong iniiwasan ng ibang mga pastor na dumati. Ako pa at age 65. Ako na pa-ordain. But praise the Lord po, at kasi kailangan po ng simbahan natin yan, at na-expect po natin na maraming mga, biglang ganun, maraming papakasal dito kasi kailangan daw po ordain bago magkasal eh. So yung mga, huwag na. So praise the Lord po dyan. At tayo po ay sa October 26, so ito pala pong mga nasa online, October 26 po yung ating culmination anniversary Sunday. Imbitado po kayo dyan, mga 1 taon na yata kayo nag-online. Minsan lang 1 taon, dumayo naman kayo dito sa amin. So, imbitado po kayo sa October 26 dahil bukod sa anniversary Sunday po yan, ay ordination din po natin. May mga bisita tayo mula National CBAP office at regional office at makakaroon po tayo ng ordination. So, mga online worshipers, October 26 po, i-calendar nyo na sa inyong mga diary o planner. So, ang ating pong wisdom ay may lugar pa to grow. We need to go for more. Si Jesus nga eh. Diba? Nakipagtalastasan, age 12, nakipagtalastasan na sa mga simbahan. Pangalawa, siya ay lumago sa stature. Ano ba yung stature? Ayan po ay height. Para mahirap na nating
palakihin pa yung mga vertically challenged. But ang tanong dyan, siguro, are we really healthy, Aber? Nako, sagot kayo dyan. Tayo po ba ay nasa ideal body weight? Nako po. At hindi lang ideal body weight. Ang gusto ng misis ko ay Asian. Asian. Diba raw po yung Asian ideal body weight sa standard kasi po. So, ano kailangan natin? Ay, kailangan nyo po. Pag kailangan nyo pa, diet pa more. Ha? Praise the Lord. Ako po ay praise the Lord dahil dati po ako ay 85, 86 kilograms. Ako po ngayon ay 78 kahapon. Nag-diet po ako. At madali lang pala mag-diet mga kapatid. Madali lang po magbawas ng timbang. Alam nyo po, wag lang kayo kumain. Paano ba kayo lumaki ng ganyan? Di ba kain? Nangyari. Kaya lang kailangan pa pong ibaba dahil hindi ako makapasa sa ideal body weight na gusto ng asawa ko. Exercise pa more. Ito ang kulang sa akin. Exercise pa more. Bakit pa kailangan gawin yan? Bakit pa kailangan healthy? May nag-pray po nung Ignite. Wala kayo nung Ignite. May nag-pray nung Ignite. Kailangan pray na maging healthy kami para makapaglingkod pa sa Panginoon. Yun pala yun eh. Kaya natin gusto maging healthy para magamit pa tayo ng Panginoon. Kahit edad 65 na tayo, 66, 70, whatever, or kahit bata pa, hindi lang po sa matanda yan ha mga kapatid, dahil yung mga bata ngayon na nagha-heart attack, promise, teenager. Ha? At hindi na po ngayon cute, yung masyadong malalaking mga bata, hindi na po cute ang tawag doon. Unhealthy na po yun. Obesity na yun. Gusto natin maging healthy. So kaya lang natin ng lifestyle change, mga kapatid. Why? Because ang model natin si Jesus. Healthy po siya. Siya nga, 33 years old lang eh. Ha? And yet, healthy siya to serve His Father. Tayo rin po. At sabi pa, si Jesus daw ay grew in favor with God and man. So sa spiritual, ano pong sabi dyan? Anong ibig sabihin niyang in favor with God? A person daw po yan in a state of divine approval. Ibig sabihin, okay ka sa Lord. Ha? Ikaw ay nakakaranas ng biyaya ng Panginoon, ng pagtanggap ng Panginoon, characterized by blessings, protection, and guidance from God. Of course, nangingibabaw dito ang biyaya ng Panginoon, unmerited favor. Marami pong tao nabubuhay na okay, kahit hindi Kristiyano, unmerited favor po yun ng Diyos. Okay? So yun po ay nasa kanyang desisyon kung siya po ay gustong ibigayaan ng isang tao o hindi. Ano po? So ang tanong, tayo po ba ay nag-enjoy na ng abundant life na yun na sinasabi ng Panginoon? Are we enjoying God's favor? Anong hadlang? Ba't hindi nauubos yung trial? Ba't hindi nauubos yung paghihirap? Gusto ba ng Lord kaya yun? Okay, mahirap isipin pero minsan gusto niya, minsan naman, hanapin natin, baka naman ang kailangan natin ay to obey pa more. Mahirap kasi isipin na nangako ng, siyempre, holistic life ang gusto ng Diyos. Shalom. Pag sinabing shalom, hindi lang po peace of mind yun. Peace ng buong pangangatawan, buong buhay mo. Hindi man kailangan mayaman, pero hindi ka naman salat na salat, mga kapatid. Obey pa more. Baka naman yun ang kulang. Or seek God pa more. Baka naman yun ang kulang. Hindi mo kilala ang Diyos eh. Paano mo siya ma-enjoy kung hindi mo siya kilala? Huwag mong papakasalan yung hindi mo kilala. Delikado yun. Ang relationship natin sa Diyos, ano bang parating description sa Bible, di ba? Husband and wife, yung church at ang si Jesus Christ. Pangapat, sabi, go for what? In favor with man. Ano naman yan? A person who is well-liked, well-respected, generally viewed positively by other people, enjoying man's favor, walang kaaway o bihira. Ganyan na ba tayo? Na-achieve na ba tayo yan? Natin yan? Are we already in a really loving community?
Kaya kailangan love God pa more and love others pa more. Share pa more. Disciple pa more. Ito pa ang mahirap. Forgive pa more. Naku po. Ano mahirap? Ano po? Ang mga Kristiyano po, kailangan po tayo ang napaka-generous sa forgiveness. Bakit? Tayo dapat ang nakakaunawa ng totoong ibig sabihin ng forgiveness. Kung hindi ka makapagpatawad ng iba, ibig sabihin hindi mo nauunawaan ang forgiveness na tinanggap mo sa Panginoon. Sabi sa Lord's Prayer, forgive us as you. Oh my gosh. Forgive others din. Forgive our debts as we have forgiven others, sabi. Mapipray nyo ba yun, mga kapatid? Yun lang problema, no? Tayo pa ang galit. Tayo na nang hiram, binabawi nung hiniraman, tayo pa galit. Para namang hindi sosoli yan. Patawarin. Patawarin. Mahirap magpatawad, mga kapatid, pero warning po. Sa buong Lord's Prayer, ang inulit lang yan. For if you do not forgive others, your Heavenly Father will not. Ay, reviewin niyo po yung Matthew 9 ba yan? Matthew 6, yung Lord's Prayer. Sa dulo ng Lord's Prayer, inulit ni Jesus, for if you do not forgive others, conditional, mga kapatid. Seryoso po yun. Forgive pa more. Kung hindi nyo pa kayang gawin yan, mga kapatid, go for more. Go for more what? Go for more understanding of the forgiveness that you received para makapagpatawad ka ng iba. Kasi kung hindi, mahirap po. Kaya sinasabi natin, in spiritual matters, we should always go for more. There's always room for growth in spiritual matters. Let's go. Let go. Let God. Pero what happens naman ba if I go for more? Ano ba ang mga resulta ba niyan? Well, ang sabi po natin, gusto natin talagang ma-achieve ay Christ-likeness. Sabi po si Peter din sa 2 Peter, sabi niya, through these, ano po yun, yung promises, yung divine power sa verse 3, kasi sinabi natin may divine power. So through this, yung power na binigay, He has given us great and precious promises so that through them you may what? Participate in divine nature, godly nature, Christ-likeness. Pwede pala yun. Having escaped the corruption. So more and more like Christ. At hindi mangyayari yan if we do not know Him. We have to more love, sabi ng awitin na lumang hymn, more love to Thee, O Christ. Ang issue dyan talaga, mga kapatid, Lordship of Jesus Christ. More of Thee, less of me. Why? Because God became a man to show us na posible pong mangyari yan. Success. Paano ang definition ng success kay Jesus? Hindi po yung siya ay nagkaposisyon sa gobyerno o nagkaroon ng maraming kotse, hindi. To do the will of the Father. Yun ang kanyang success na definition. Tayo po kaya, nandun na tayo? Nandun na ba tayo sa desire na yun to do the will of the Father? Kaya nga po naging Diyos, naging tao ang Diyos ay upang ipakita sa atin ni Kristo that we can all be participating in the divine nature. Tandaan po natin, Jesus did not use His divine nature to make it easier for Him to face all the trials, temptations, difficulties of His human nature. And yet without sin. Ito po yung natutunan ko sa pag-aaral ko dahil sa ordination na oral exam. Si Jesus po ay second person of the Trinity.
As second person of the Trinity, meron siyang dalawang natures. 100% man, 100% God. Dati, iniisip ko, syempre, makaka-resist ng temptation niya kasi 100% God. Hindi po. Hindi niya ginamit yung pagka-Diyos niya upang maging mas madali sa Kanya ang labanan, ang tukso, labanan ang pagsubok, labanan ang paghihirap, kahit yung sakit ng torture ng cross. Pinili niya na wag gamitin ang kanyang pagka-Diyos. Para ano? Para ipakita sa atin na kaya. Kaya. Pwedeng gawin natin na mapaglabanan din ang mga tukso. And yet without sin, sabi po sa Bible, carry natin daw yan. Carry, hindi tayo. Holy Spirit in us. Pangalawa, anong resulta ang gusto natin? Spiritual multiplication. Sabi po sa Mark 4:20, meron pong seed sown at ang gusto natin, tayo po ay nagmumultiply. Gusto natin, bawat isa sa atin, hindi lang tayo members ng Fairview Christian Fellowship or attenders, maging members po kayo. Every member a leader. Every member a great-great-grandfather, great-great-grandmother. 4 na henerasyon. Ang spiritual multiplication, gagaya po ng sinabi ni Pablo, disciple niya si Timothy, disciple mo yung faithful men at na magdi-disciple din ng others, 4 na generation. Ang objective natin sa bawat isa sa atin. May ma-sharean kayo, i-disciple nyo, turuan nyo mag-share sa iba, mag-disciple, turuan din niya yung sinyayiran niya na mag-disciple ng iba, 4 na generation. Minimum. May quota na kayo ngayon. Yan ang gusto natin, spiritual multiplication, mga kapatid. At pwede yung mangyari kung atin lang pong tututukan. Kung yung kasakiman ng ating mga corrupt na mga kung sino-sino ay gawin, ilipat, sabi nga ng isang presidente, moderate their greed. Lumayan mo naman, palubay-lubayan mo ang kanilang kasakiman, sabi ng presidente dati. Naisip ko kung ganun tayo kasakim, kung yung kasakiman natin kaya na yun, sa mga bagay na material ay ilipat natin sa mga bagay na spiritual. Ano na kaya itsura ng FCF at 44? Aber? Kung yung mga kasakiman sa pera na isang buong unit ng kondo ay puno na. Yung kasakiman sa kotse na wala nang pagparadahan, hindi naman ginagamit. Ay mailipat natin sa kasakiman sa knowing Christ more and making Christ known more to others. Wow. Christ-likeness and spiritual multiplication, which results in blessings, inheritance, promises from the Bible. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Are we already living the abundant life promised? Hindi po mauubos sa buhay natin ang trials, temptations, difficulties sa buhay because God never promised a trouble-free life. But He did promise an abundant, peaceful, purposeful, meaningful life in the midst of all the troubles. Naalala niyo yung promise niya? In this world you shall have tribulation. Hindi nyo alam yung kantang yun, ano? Kami na lang nila Kuya Ramon, nila Ate Lorna, nakakaalam yata ng kanta na yun. Sabi sa John chapter, anong chapter yun? Basta, verse 33, 14:33. In this world you shall have tribulation, but be of good cheer, be of good cheer, for I have overcome the world. Si Jesus yun, nagsabi nun. Si Jesus, na overcome niya yung world. Yun yung sinasabi natin kanina. Kaya niya. So kaya rin natin. Bakit? His divine power is in us for a godly life. Kaya hindi po yan mga empty promises, hindi po yan mga hangin lang. Hindi tayo iniwanan ni Kristo. Umakyat siya, iniwan ka na. Hindi. Pinadala ang Holy Spirit. Ngayon, nasa ating lahat yung Holy Spirit na yan at yan yung divine power. In Him we have everything we need
Sabi diyan. That's why in spiritual matters we say, go for more. Alam niyo po, sabi ng isang author, the aim of a spiritually vigorous saint, at nawayan tayo. Ano ba yung saint? Anak ng Diyos. Saint. Is not self-reliance or self-realization. Reaching your self-potential. Hindi. God potential ang gusto natin. But is that I may know Him. Kagaya ni Pablo, sabi ni Pablo, I may know Him. So ang gusto po natin ay the realization of Jesus Christ. Whatever circumstances, meron po tayo. Trial man yan, temptation man yan, paghihirap man yan, pagkabigo man yan, or yung kabaliktaran din. Tagumpay man yan, successes of life, the triumphs of life, the victories of life, whatever circumstance, sabi, ang gusto po natin that I may know Him. To see in every situation as a means of obtaining greater knowledge of Jesus Christ. Greater knowledge of Jesus Christ. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. Sabi nga po ng isang awitin, sabi niya, nang ang buhay ko ay nalugmok sa karumihan. At ang isipan ay inanod sa kamunduhan. Doon naramdaman ang tawag ng kaligtasan. At sa pag-ibig ni Jesus, ako'y kanyang natagpuan. O ang makilala ka, O Diyos, ng lubusan, yan ang aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Malaman, maunawaan, yan ang nais ng aking buhay. Kung mawawala, awit at sigla sa buhay ko, sa puso ko'y tila pananalig ko'y naglalaho. Kapag sarili ang sinusunod, nabibigo. Sa paglapit kong muli sa Diyos, nililingap ako. O Diyos, makilala ka. Nang lubusan ng aking hangarin, lagi kong ikaw dalangin ang puso kong kalooban, sana'y malaman, maunawaan. Hanggang sa huling hininga, ang makilala ka sa iyong kamatayan at pagkabuhay na muli. Tumayo tayo. Awitin po natin ito. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call. And all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know
heart begins to bleed, sensitivity to Him is gone. I've run the race, but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus want my hunger to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Eyes that say, I want to know you. Oh, I want to know you. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's up within me. Eyes that say, I want to know you. Oh, I want to know you more. And I would give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Panginoon, naririto po kami. Nawa ito po ang tunay na maging adhikain ng aming mga puso. Personal. At gayon din para sa iyong simbahan, sa iyong church, sa iyong iglesia, sa Fairview Christian Fellowship. That we will get to know you even deeper. That in our spiritual matters, we will always go for more. Because that is your desire for each one of us. Sa tahimik na sandali, mga kapatid, hingan natin ng personal na lapat, application para sa mga buhay nyo. Ano pong kailangan pa na i-go for more ninyo? Obey pa more, forgive pa more, share pa more, disciple pa more. Kausapin niyo po ang Panginoon. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen and amen.